Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Sa panibagong umaga na aming nararanasan, sa panibagong buhay na kaloob, pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Samahan mo kami, O Diyos, o aming Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay sa iyong mga salita, sa iyong mensahe para sa linggong ito. Nawa ay samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang patuloy kami na maghanap at patuloy kami na magpuri at magpasalamat sa iyong kadakilaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyo pong ako ay muling magbahagi sa inyo ng isang maikling pagninilay para sa kapistahan o kadakilaan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus na ating ipinagdiriwang sa linggong ito, na kung saan sa Ingles ay tawagin ay Solemnity of the Body and Blood of Christ. Ang atin pong gospel ay magmumula kay San Lucas, Kabanata 11 hanggang 15 o hanggang 17. The day was drawing to a close, and the 12 drew near to tell him, "Send the crowd away and let them go into the villages and farms around to find lodging and food. For we are here in a lonely place." But Jesus replied, "You yourselves give them something to eat." They answered, We have only 5 loaves and 2 fish. Where can we buy food for so many people?" For there were about 5,000 men. Then Jesus said to his disciples, "Make the people sit down in groups of 50s." So they made all of them sit down, took the 5 loaves and 2 fish, and raising his eyes to heaven, pronounced a blessing over them. He broke them and gave them to the disciples to distribute to the crowd. They ate, and everyone had enough. And when they gathered up what was left, 12 baskets were filled with broken pieces. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ang ibanghelyong ito ay isa lamang sa mga madaling matandaan ng mga mananampalataya. Isa sa mga, sabihin natin, popular o maaring natatangi na pagdiriwang ng kapangyarihan, pagdiriwang ng pagiging Diyos ni Jesus, na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa kabutihan at ikagaganda ng lahat. Alam natin at may mga nagsasabi kung paanong ginawa ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda ay naparami, at mas marami pa ang kumain, at may mga natira pa. Sabi nga na 12 buslo ang natira. May mga nag-aral ng salita ng Diyos na maaring sabihin na kung tutuusin, ang milagro ay hindi nangyari doon sa ang milagro ang himala ay hindi nangyari ng literal na pagpaparami ng tinapay at ng isda. Sa halip, ang maraming tao ay inilabas ang lahat ng kanilang pagkain at inalay kay Kristo at ipinamahagi sa mga taong walang makakain. Kung kaya lumampas pa o sumobra pa ng 12 buslo ang kanilang pagkain. Subalit, hindi natin dapat ito tingnan lamang sa ganung paraan. Ang kapangyarihan, ang kalakasan ng pagmamahal
at pagbibigay ng Diyos ng lahat ng biyaya sa ating lahat. Sa halip sa kapistahan ng banal na katawan at dugo ni Jesus ay pinakikita sa atin at ipinadarama sa atin na sa tuwing tayo ay dudulog sa hapagkainan sa altar ng banal na Eucharistia, ang katawan at dugo ni Jesus ay mulit-muli na pinaghahati-hatian at pinagbabahagi na nating lahat araw-araw, oras-oras, o sa tuwing pagkakataon na tayo ay nagsisimba at dumarating sa atin ang banal na Eucharistia. Ito ay pagpapalinaw at pagpapalalim sa atin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, gaano kadakila ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, na uulit-ulitin niya araw-araw, oras-oras, ang pagbabahagi ng kanyang katawan at dugo. Maramdaman natin ang pagmamahal at pag-ibig niyang wagas upang nais niya tayong makasama sa buhay na walang hanggan. At iyan ay pinatutunayan ng banal na sakramento na ating tinatanggap araw-araw, lalong-lalo na sa banal na Eucharistia. Ito ay hindi inuulit, ito ay hindi pagpapaalala lamang. Sa halip, ang banal na sakramento ng Eucharistia ay tunay at totoong buhay na buhay, kumikilos, ah, sumasa ngayon. Ika nga, ibig sabihin ng aktwal na nangyayari sa tuwing ginaganap ang banal na misa. Tungayan po natin ang iba pang mga dahilan kung bakit napakahalaga ng banal na salita ng Diyos at ng kapistahang ito. Ano pa ba ang maaari nating hugutin na mensahe dito? Mapapansin po natin, 5 tinapay at 2 isda ang nakita at napagsama-sama. Subalit sa dami ng mga taong ito na maaaring ito ay isang milagro na pinarami ng ating Panginoon at maaaring isang paraan din ng milagro na nagsama-sama at tipon-tipon ng lahat ng ito upang ibahagi ang kanilang mga pagkain upang ang lahat ay mabusog at makakain. Mga minamahal, ang nais iparating din ng Ebanghelyo sa atin ay hindi kailanman magiging sukatan ang liit o ang dami, hindi kailanman magiging sukatan ang sarap o ganda o presentasyon ng kung ano man meron tayo sa ating buhay upang ito ay paramihin at pagpalain ng ating Panginoon. Ang hinahanap at hinihintay ng Diyos ay ang kabukalan ng ating puso na ialay ang anumang meron tayo upang ito ay maging kabahagi ang iba, upang ang ito ay maging daan, upang ang iba rin ay makaranas, makatikim ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos sa kaparaanan na inaalay natin kung ano man mayroon tayo. Ang pagbabahagi na binibigay dito ng ating Panginoon na kung saan sa pamamagitan ng tinapay at isda ay sumasalamin sa kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia. Subalit lagi po nating tatandaan ang pag-aalay na nagpaparami at nagpapangiti sa puso ng ating Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng nakita nating isda at tinapay. Anumang kakayahan, anumang talento, anumang kayamanan, maliit man ito o malaki, kung ito ay bukal sa ating kalooban at ito ay inaalay natin sa iba, inaalay natin sa ating Panginoong Diyos upang makatulong sa iba, yan ay pinagyayaman at yan ay pinaparami ng ating Panginoon sa maraming pagkakataon, sa maraming paraan. Hindi nyo ba na-realize, mga minamahal ko mga kaibigan, may mga nagsasabi, napakabait ng mga taong yan, kaya sila pinagpapala ng Panginoon kasi marunong silang magbahagi ng kung ano man mayroon silang kayamanan o material na meron. Ibig sabihin, kahit na sila ay hindi naman ganong kayaman, dahil sila ay nagbabahagi ng bukal sa kanilang kalooban, tumutulong sa may hirap, tumutulong sa mga kamag-anakan na walang ikakaya, at nagiging magandang ehemplo sa iba. Sila ay pinagpapala ng Diyos sa iba't ibang paraan. Ganito rin ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ang lahat ng naroroon sa pagnanais na makapagbigay, makapagbahagi upang makakain ng lahat,
pinagpala ng Diyos at dumami hanggang sa nakabuo pa ng 12 buslo. Hindi lang tinitingnan ang kapangyarihan ng Diyos na magparami ng tinapay, hindi lamang dito dapat sukatin ang kapangyarihan ng pagpapala ng Diyos na kaya niya magparami ng kahit na milyon pang tao dahil siya ay Diyos. Yon ay napakahalaga. Subalit dapat din natin tignan ang pagpapala ng Diyos sa mga taong nagbibigay ng kusa ng kanilang pagmamahal, nagbibigay ng kusa ng kanilang sarili, nagbibigay ng kusa ng kanilang kayamanan o material man na kayamanan o pangangailangan upang ibigay sa iba. Yan po ay isang paraan upang makita natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos na gagawin at gagawin ang lahat upang tayo lamang ay magkaroon ng tinatawag na pakikiisa sa kanyang buhay na walang hanggan. Upang patuloy nating tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia, patuloy niyang inaalay ang kanyang sarili para sa lahat. Ganon din ang kanyang inaasahan at kanyang paanyaya sa ating lahat. Patuloy nating ibigay o ialay kung anuman meron tayo sa Panginoon upang tayo'y kanyang pagpapalain pa at nang maibahagi natin sa iba ang pagpapala na meron tayo na ibinibigay niya at nanggagaling sa Diyos Ama. Nawa mga minamahal ko mga kapatid, ito ay maging hamon sa ating lahat. Huwag tayong mapapagod, huwag tayong magsasawa ang magbahagi, huwag tayong magsasawa na ibigay ang oras, pagkakataon o panahon o kakayahan sa iba sapagkat sa pamamagitan ng ating pagbabahagi sa iba ng kung ano man meron tayo, tayo ay patuloy pa rin pagpapalain ng Diyos gaya ng naganap sa pagpaparami ng tinapay at isda sa ebanghelyo natin ngayon. Mabuhay tayong lahat at pagpalain tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga biyaya na aming tinatanggap araw-araw. Nawa ay maging maayos at payak ang aming paraan upang maibahagi namin sa iba ang mga biyaya na aming tinatanggap. Ang pagpapala na aming tinatanggap mula sa iyo, Panginoon. Nawa ito ay makatulong sa iba, maibahagi namin sa iba upang patuloy na maging buhay ang lahat ng milagro, ang lahat ng mga himala na ibinibigay mo sa amin sapagkat ang iyong biyaya at pagpapala ay nananatili sa amin dahil kami ay hindi nagiging madamot at ito ay binabahagi namin sa iba. O Jesus, patuloy mo pong tanggapin, patuloy mo po sanang akapin ang bawat isa sa amin sa kabila ng aming kahinaan at maliliit na bagay na maaari naming ialis sa iyo. Patuloy nawa namin ito maibigay sa iyo, Panginoon, at may bahagi ng bukal sa aming kalooban upang kami ay iyong pagpalain at pagpalain din ang mga taong aming babahaginan ng mga kayamanan, husay, talino at galing na ibinibigay mo sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, pagkailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ka, kaibigan.